sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Dongol, si Angela Lagunzad at si Rina Villamor Camara. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ang National Democratic Front tuloy pa rin ayon kay Government Chief Negotiator Silvestre Bello III. Kaso ng bullying sa mga eskwelahan bumaba ng mahigit sa 10,000 ayon sa Department of Education. Patuloy na pagtaas ng inflation rate sapat na rason para sa suspension ng tax sa petroleum products ayon sa isang consumer group. Mga residente sa probinsya, mas suportado ang federalismo ayon sa Consultative Committee. Habagat palalakasin ng bagyong Florita, Batanes maging maulan ngayong weekend. Una sa ating mga balita ngayon hapon, inirekomenda ni Communist Party of the Philippines o CPP founder Jose Maria Sison sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP na itigil na ang peace negotiations sa Duterte administration. Hindi naman nababahala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pahayag na ito ni Sison. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Biglaan ang pag-aanunsyo ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison na hindi maaaring magkaroon ng peace talks sa pagitan ng Philippine government ang National Democratic Front, bunga ng problemang dulot sa pagpapaliban nito ng pamahalaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Sison na hanggat si Duterte ang Pangulo ng Pilipinas, wala niya silang maaasahang benepisyo sa pakikipag-usap sa gobyerno. Dagdag pa nito, mas madali at mas produktibo pa anyang makibahagi na lang sa pagpapabagsak ng Administrasyong Duterte. Paghahandaan na lang nila ang peace talks kapag iba na uli ang Pangulo ng Pilipinas. Subalit sa isa pang pahayag, nilinaw ni Sison na ang NDFP Council ang may karapatang i-terminate o kanselahin ang peace negotiations sa Philippine government at payo lang anya ang maaari niyang gawin. Hindi naman nagpasindak si Pangulong Duterte sa mga naging pahayag ni Sison. If they are not willing to talk to me, that's fine. Wala akong problema, so we continue with the war. And we have been there for 50 years. Ano ba naman ang dagdagan natin ng 30 years? So, sige. So, basta alam ng Pilipino na gano'n ang nangyayari. Hindi rin naniniwala si Pangulong Duterte na may kakayahan pa ang grupo ni Sison na pabagsakin ang kanyang administrasyon. Sinong pursis magsali sa kanya? Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagsasalita si Sison na tila tunay na terorista. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa kaugnay na balita, nanindigan si Government Chief Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello III na wala sa posisyon si Communist Party of the Philippines o CPP Founding Chairman Joma Sison para ideklara na tapos na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon kay Bello, kailangan munang magsagawa ng konsultasyon upang hindi makwestiyon ang legalidad ng lalagdaang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Ito ang balita ni Grace Cassie. Tuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP ayon kay Government Chief Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello III. Ayon kay Bello, wala sa posisyon sa Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Joma Sison para ideklarang tapos na ang usapang pangkapayapaan. Dagdag pa ni Bello, si Sison ay ang tumatayong chief political consultant ng NDFP at ang maaari lamang niyang gawin ay magbigay ng payo sa NDFP. Kailangan may written notice yan. Without that, hindi mo makancel yung peace negotiation. It takes effect 30 days after the notice. Tuloy pa rin yung peace talks after yung consultation of 3 months. Sinabi pa ni Bello na isa sa ikinagalit ng grupo ay ang pagkakaudlot na naman ng nakatakdasalang resumption ng peace talks kahapon June 28. Ipinaliwanag ni Bello na kaya nagdesisyon ng Pangulo na ipagpalibang muli ang usapang pangkapayapaan dahil nais niyang makatiyak na hindi makukwestiyon ang legalidad ng lalagdaang kasunduan. Kaya naman magsasagawa muna ng 3 buwang konsultasyon sa Kongreso, sa Hudikatura at sa publiko bago muli magtatakda ng petsa para simulan ang Interim Peace Agreement. Kailangan masiguro natin dyan dahil alam mo yung BBL, yung MOA, nagkapirmahan
Pagdating ng panahon, sabi ng Supreme Court, illegal, unconstitutional. We don't want that to happen again. Hindi rin naniniwala ang kalihim na sasama si Sison sa mga grupong nais magpatalsik sa Pangulo. I don't think the JOMA would want to oust the President. Honestly. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinag-utos naman ni Philippine National Police o PNP Chief Oscar Albayalde sa mga pulis na paigtingin ang seguridad sa buong bansa kasunod ng rekomendasyon ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison na itigil na ang peace talk sa pamahalaan. Ayon sa pinuno ng pambansang pulisya, dapat ay mahigpit na bantayan ng mga pulis ang mga vital installation sa bansa. Dagdag pa ni Albayalde, maging ang mga police stations ay dapat ding higpitan ang kanilang seguridad laban sa mga posibleng pag-atake ng New People's Army o NPA. Ilang beses nang naudlot ang peace negotiation sa pagitan ng Philippine Government at National Democratic Front of the Philippines sa loob ng 30 taon. Pero para sa isang dating general ng Armed Forces of the Philippines, dapat samantalahin na ngayon ng pamahalaan at NDF ang layo ng narating ng usapang pangkapayapaan. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Pilipinas ang bansa sa Southeast Asia na may pinakamahabang panahon ng pag-iral ng insurgency o paghihimagsik ng mga rebeldeng komunista. December 1968 nang itatag ng aktivistang si Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines. Batay sa datos ng Office of the Presidential Peace Advisor, sa loob ng 30 taon, umabot na sa 40 rounds ang peace negotiations ng gobyerno ng Pilipinas sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP, ang political wing ng CPP. 1987 ang simula ng negosasyon sa ilalim ng dating Pangulong Cory Aquino, subalit inihinto matapos ang Menjola Massacre. Hindi rin umusad ang peace talk sa panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa pagratipika ng Senado sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula naman 2004 hanggang 2011, walang ginawang negosasyon pangkapayapaan ng mga rebeldeng komunista matapos silang maibilang sa listahan ng European Union at Amerika bilang mga terorista. Sa ilalim naman ng dating Pangulong Noynoy Aquino, nahinto ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa mga kaliwang grupo matapos na i-demand ang pagpapalaya sa mga political prisoner. Bagaman ng umpisa ng kanyang termino, malaki ang pag-asang umusad ang negosasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami pa ring naging balakid upang magtuloy-tuloy ang pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Umabot sa ika-4 na rounds ang formal peace talks sa pagitan ng GPH at NDF Peace Panel. Ang dapat nating malaman, you do not achieve peace by the signing of a peace agreement. You achieve peace by addressing the root causes of the armed conflict. Alisin mo yung mga causes of the armed conflict. Even without an agreement, we will have peace in our country. Para sa isang dating general ng militar na si Gregorio Catapang, dapat samantalahin ng mga kaliwang grupo at ng pamahalaan ang layunan ng narating sa usapang pangkapayapaan. Itong presidente na ito, naintindihan yung pinaglalaban nila eh. And this is their last chance. Baka malay mo, bawa nagbagong administrasyon, hindi na naman sila kakausapin. Ang daming binigay ng presidente natin, this administration. The government initiates the talks. The NDF is always open to talks. Never siyang tumalikod sa buong kasaysayan ng peace talk sa Pilipinas. Never tumalikod ang NDF. Pero sa buong kasaysayan na yon, hindi palaging nag-i-initiate ang gobyerno. So ang gobyernong ito ay nag-initiate. So dapat tapusin niya yon ng may dangal. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nag-malfunction ang ilang baril na ginamit ng mga pulis na kasama sa nangyaring misencounter sa Samar. Giit ng ilang pulis na kaligtas sana ang iba pa nilang kasamahan kung hindi nagkaproblema ang kanilang mga baril. Ito ang balita ni Archil Egano. Naniniwala ang ilang mga pulis na nakasama sa misencounter sa Santa Rita, Samar na posibleng nakaligtas pa ang iba nilang kasamahan kung hindi nag-malfunction ang kanilang mga baril. Ayon kay PO1 Orlando Guino, nagkaproblema ang kanilang mga baril sa kasagsagan ng engkwentro kaya hindi sila nakapag-return fire. Yung gamit ko, impor, yung magazine ko, 7. Pero yung na-consume ko lang dun sa impor ko, siguro mga
Mga 3 kasi siya, nasira siya, di na siya pumutok o nagmalfunction. Ito naman ang isa sa dahilan kung bakit nais ng pamilya ni PO1 Julie Escala, isa sa mga nasawing pulis, na magkaroon ng malalimang investigasyon sa nangyaring misencounter. Waray nira nahihimo pakig-atuhin pareho kay an ira mga armas defected di nandadara, nagmamalfunction, nagmi-misfire, diri naglulod, wariton. Di nakato samantala ang luyo napapansin nila nga tunog pala marami itong mga high-powered talaga. Kinwestiyon rin ni PO3 Escala kung bakit niligpit umano agad ng mga sundalo ang ilang gamit ng mga nasawing pulis. Duda rin ito sa pahayag ng mga kasapi ng 87th Infantry Battalion na hindi nila nakilala ang mga pulis. Naka-apply hirahan ira strategy or tactics, nagkag-ill type hira. Karugsingon nagkonsum pahirahin oras dida. Kung pagbasa karugsingon may dahira more than enough time pag-determine kung kalaban o diri. Ayon naman sa Philippine Army, mas mabuting hintayin na lang muna ang resulta ng investigasyon bago magbigay ng mga konklusyon sa nangyari. Let's wait for the result of inquiry. Lalabas at lalabas yung katotohanan. Alam naman na natin na misencounter ito. At kung kukuhanin natin yung kuro-kuro ng bawat isa, talagang makaklaro kung ano na sa tayo nagkamali, where is the negligence on both parts. Samantala, nais naman ng pamilya ng mga nasawing pulis na makausap si Pangulong Rodrigo Duterte upang maipahayag ang kanilang mga hinaing. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Susunod sa Ito ang Balita. Patuloy na pagtaas ng inflation rate sapat na rason para sa suspension ng tax sa petroleum products ayon sa isang consumer group. Free visa privilege ng Taiwan para sa mga Pilipino, pinalawig pa ng 1 taon. Tumaas pa ang bilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis sa bansa ayon sa Department of Health o DOH. Dahil dito, pinag-iingat ng DOH ang publiko sa mga sakit na maaaring makuha sa baha. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, anong dahilan at tumaas ang incidence ng mga biktima ng leptospirosis? Yes, Atty. Reggie, unang-una dahil ngayon ay tag-ulan at maraming naiipon na nagkakaroon ng mga baha. Pero nagpaalala nga si Health Secretary Francisco Duco III na kung sila ay nalusong sa baha, lalo na yung may mga sugat sa paa, ay agad na magtungo sa mga ospital o kaya sa doktor dahil malaki ang posibilidad na sila ay magkaroon ng sakit na leptospirosis. At ito nga dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Base sa datos ng DOH mula January 1 hanggang June 9, 2018, nakapagtala ng 1,030 leptospirosis cases sa bansa kung saan tumaas ito ng 41% kumpara sa nakaraang taon. Dito sa NKTI o National Kidney Transplant Institute ay nasa 61 ang kanilang pasyente na nagkasakit ng leptospirosis at 11 na ang namatay. Ang iba sa kanila ay sa covered court na ng ospital ginamot. Off-cam ay nakausap natin si Romeo Carpio na isa sa mga nagka-leptospirosis. 2 linggo nang nakalipas ng masugatan ang kanyang daliri matapos madaganan ng jackhammer sa construction site na pinagtatrabahuhan nito. Na out of balance umano siya at naisawsaw sa hukay na may maruming tubig ang nasugatang daliri. Pagkatapos ng 1 linggo, saka pa lamang ito nilagnat ng matindi. Kasama sa ginagawang treatment sa kanila ngayon ay ang dialysis. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kung hindi anya may iwasang maglakad sa baha, ay magsuot ng mga proteksyon sa paa gaya ng bota. Isugat ka sa paa, malamang talagang mahawaan ka ng tubig baha na kontaminado ng ihi ng mga daga na siyang may daladalang leptospira bacteria. Sa ngayon ay wala pang bakuna laban sa leptospirosis habang may gamot naman ang mga nagkakasakit nito. Sa mga vulnerable communities, nagpakalat na tayo ng kahon-kahon na antibiotic or doxycycline. Ilan sa mga sintomas ng may leptospirosis ay ang pananakit ng ulo at katawan, pamumula ng mata at kulay cola yung ihi. Ayon kay Secretary Duque,
sagot ng PhilHealth ang gastos sa ospital sa mga tinamaan ng leptospirosis. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ito ni Reggie ng DOH kung sila ay magdedeklara ng outbreak dahil nga sa sunod-sunod na kaso nitong leptospirosis. Atty. Reg. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Sa ibang balita, sa susunod na linggo, sisimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel voucher sa mga jeepney operators. Ito ay bilang tulong sa kanila ng pamahalaan matapos tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dulot ng train law. Ito ang balita ni Morokson. 6 na buwan na ang lumipas mula nang ipatupad ang excise tax sa langis sa ilalim ng train law. Mahigit 7 pesos nang itinaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil dito. Simula sa susunod na linggo, uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel vouchers sa mga jeepney operators. 977 million pesos ang inilaang budget para sa proyekto na ibibigay sa 179,000 operators sa buong bansa. Mahigit 800 pisong subsidiya ang matatanggap kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ng bawat operator. Ayon sa LTFRB, mga lehitimong may hawak ng prangkisa lang ang mabibigyan ng fuel voucher. May makukuha na po starting July. We hope to launch it on next week. Tapos yung pamamaraan ng pag-release ng mga cards doon sa land bank. Ganito ang magiging itsura ng fuel voucher na ipamimigay sa mga PUJ driver. Maglalaman ito ng mga impormasyon gaya ng pangalan ng PUJ operator, plate number, ruta ng sasakyan at iba pa. Kapag nakahanda na, makikipag-ugnayan ng Land Bank at LTFRB sa mga mabibigyan ng fuel voucher. Tapos nakalagay din doon para to serve notice to all na ito po ay para lang sa fuel purchases. Yan kasi ang nakalagay sa batas. Masaya naman ang mga jeepney drivers sa ipamimigay na subsidiya. Para sa amin, dagdag sa kita yun. Hindi, maganda yun kung totoo yung sinasabi. Sana, 800 per month. Samantala, nabahala naman ang ilang transport group na hindi ito magamit gaya na nangyari noon sa panahon ng Arroyo administration. Ayon kay Ka Efren ng ACTO, hindi ang maliliit na driver ang makikinabang sa subsidiya, kundi ang may kayang mga operator ng jeep. Dahil ibibigay ang fuel voucher sa may-ari ng unit at hindi sa driver na nakikipasada lamang. Kung yung pera na yan ay tinalaga na lamang doon sa part ng paglo-loan ng mga sasakyan sa pamamagitan na talagang lalabas ay tulong para sa mga maliliit na mga driver. Kasi ang karamihan naman sa mga maliliit na driver ng operator, hindi naman papasa sa financing eh. Nasa tax reform law ang pagbibigay ng tulong sa mga PUJ na tatamaan ng excise tax sa petroleum products. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng pumalo ng mula 4.3 hanggang 5.1% ang inflation rate ngayong Hunyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kaya't ayon sa isang consumer group, dapat nang igiit kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang suspensyon ng ipinapataw na buwis sa produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Si Mang Alejandro ay isang welder at may maliit na vulcanizing shop sa Quezon City. Swerte na sa kanya ang kumita ng 400 pesos kada araw. Hindi na niya ito sapat sa pang-araw-araw na gastusin para sa kanyang asawa at 2 anak na naninirahan pa sa kanya. Nakumpara pa ni Mang Alejandro ang buhay nila noon sa probinsya kaysa sa nararanasan nila ngayon sa Metro Manila na mataas na ang mga bilihin. Mas mura-mura nung nakaraang mga unang mga taon kaysa ngayong taon na to biglang tumataas. Kailangan talaga kumita ka ng medyo malaki-laki. Sa inilabas na forecast ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo ng mula 4.3 hanggang 5.1% ang inflation rate ng bansa ngayong Hunyo. Ang dahilan nito ay ang pagtaas sa presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Nangangahulugan na may posibilidad muli na tumaas ang inflation rate ng bansa. Para sa United Filipino Consumers and Commuters Group, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, dapat nang maisulong ang suspensyon ng ipinapataw na buwis sa produktong petrolyo na pinaniniwalaang nagpapagalaw sa halaga ng mga bilihin sa merkado.
Gayun din susuportahan ng consumer group ang pag-alis sa buwis na ipinapataw sa sugar-sweetened beverages. Ang sugar po ay pangunahing ingredient o sangkap para lumikha po ng mga tinatawag nating samot-saring produkto. Sa dalawang punto na ito, malaki po ang may tutulong nito para ang ating mga may hirap na kababayan ay magkaroon naman ng konting kaluwagan sabay nitong mga inflasyong nangyayari sa atin ngayon. Binigyan diin ng grupo na sa halip na dagdag buwis ang ipapasan sa publiko ay dapat ayusin ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ang sistema nito ng pangungulekta ng buwis. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ibinahagi ng Department of Education ang ilang mga bagay na dapat tandaan ng mga estudyante na nabibiktima ng bullying sa mga eskwelahan. Samantala, bumaba naman ng mahigit sa 10,000 ang kaso ng bullying sa mga paaralan sa nakalipas na school year ayon sa datos ng DepEd. Ito ang balita ni Joanna. Isa sa pangkaraniwang problema ng mga estudyante sa mga eskwelahan ang bullying. Ang bullying ay isang uri ng pangungutya o pananakot upang mapuwersa ang isang tao na gawin ng isang bagay. Makalipas ang halos isang buwan simula nang mag-umpisa ang school year 2018 to 2019, muling nagpaalala ang Department of Education hinggil sa kahalagahan ng Child Protection Policy upang labanan ang mga kaso ng bullying. Sa ilalim ng DepEd Order No. 40 Series of 2012, inaatasan ang lahat ng mga paaralan sa elementary at high school na bumuo ng Child Protection Committee. Pangunahing responsibilidad dito na masigurong mababantayan at maaaksyonan ng mga kaso ng pang-aabuso o pang-aapi sa mga estudyante. Dapat ay mapigilan kaagad yung pagpapatuloy ng bullying. Halimbawa, paghiwalayin yung mga involved na mga estudyante, bigyan ng immediate counseling. Pero kung ito ay isang seryosong bagay, kailangan itong i-refer dito sa Child Protection Committee. Dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, bumuo ang eskwelahan ng Child Protection Committee. Bukod dito, mayroon din umano silang isinasagawang mga orientation at seminar sa kanilang mga estudyante upang malaman ang mga dapat na gawin sakaling mabuli. Ayon sa school principal na si Mr. Proceso Lera, agad rin silang nakikipag-ugnayan sa mga magulang ng kanilang mga estudyante upang madisiplina ang mga ito. As father naman kasi I have yung prerogative natin na if things are happen to be solved, no? As using the advices as father, pwede masasettle natin yan, okay? But then, pag nakikita naman natin na we can inject the fatherly instinct of the principal, papasok din yun. Para at least matulungan natin yung bata. Batay sa panuntunan ng DepEd, posibleng patawan ng 3 araw na suspensyon o paggawin ng community service ang estudyanteng nambubuli ng kanilang kaklase. Subalit kung talagang matigas ang ulo at nagpaulit-ulit na ang paglabag, ay posible na itong palipatin sa ibang eskwelahan. Sakaling mabiktima ng bullying, payo ng DepEd, so dapat yung mga bata ay maturuan na magsabi sa kanilang magulang at ganoon din naman yung mga magulang ay matutong magsangguni sa schools. Meron tayong mga trained na guidance counselors in the schools to address yung bullying. Samantala, bumaba naman ng halos 10,000 ang naitalang kaso ng bullying sa mga paaralan sa nakalipas na school year. Paliwanag ng DepEd, patunay lamang ito na lalo pang lumalawak ang kanilang kampanya laban sa mga kaso ng bullying sa mga eskwelahan. Joanna, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pinalawig pa ng Taiwan ang ipinagkakaloob nitong free visa privilege sa mga Pilipino. Umaasa naman ang pamahalaan ng Taiwan na bibigyan rin ng free visa treatment ng Pilipinas ang mga Taiwanese. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Extended hanggang July 31, 2019 ang trial period ng free visa sa Taiwan para sa mga Filipino passport holders ayon sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs o MOFA. Ito ay matapos lumabas ang desisyon ng interministerial meeting ng MOFA na isinagawa 2 linggo nakakalipas. Bukod sa Pilipinas, kabilang din ang mga bansang Thailand at Brunei na makikinabang sa extension ng free visa. Maaaring manatili hanggang 14 na araw ang mga Filipino passport holders, samantalang 30 araw naman para sa mga Thai at Brunei citizens. Ikinatuwa naman ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan ang balitang ito. So malaking tulong po para sa mga OFWs dito na nangangarap
ma-experience po ng pamilya nila yung culture ng Taiwan, kung anong meron dito sa Taiwan. Kasi ngayon pong July, darating po dito yung pamilya ko dahil inisip ko po na last chance na po nila na mapunta ko sila dito. So ngayon po pala extended na hanggang 2019. Sa kapatid kong kakapasa lang ng board exams, matutuloy na po yung pagbakasyon niya dito sa wakas at may extend na po yung visa dito sa Taiwan. Nobyembre 1, 2017 sinimula ng visa-free treatment sa mga Pilipino. Ayon sa Taiwan Tourism Bureau, malaki ang itinaas ng bilang ng mga Pilipinong bumisita sa bansa. Mula mahigit 170,000 noong 2016, umabot ito ng 290,000 itong nakaraang taon. Umaasa naman ang pamahalaan ng Taiwan na bibigyan rin ng Pilipinas ng free visa treatment ang mga Taiwanese. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taiwan. Sinimulan nang i-unload ng mga tauhan ng Philippine Ports Authority o PPA sa Iloilo ang NFA rice mula sa Thailand. Sa susunod na linggo, may pamamahagi na ang 56,000 na sako ng bigas sa mga NFA-accredited retailers sa lalawigan. Gayunpaman, dadaan pa ito sa inspeksyon upang matiyak na maayos ito at hindi na contaminate sa mahigit 1 linggong pagbiyahe mula sa Thailand. Mahigpit namang babantayan ng NFA ang bentahan ng bigas upang matiyak na sumusunod sa suggested retail price na 27 pesos per kilo ang mga retailers. Nagpaalala din ito sa mga consumer na isumbong sa kanilang tanggapan ng sino mang nagbebenta ng lagpas sa SRP. Dismayado naman si Aklan Provincial Environment and Natural Resources Officer Valentin Talavero sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa mga sinampahan na reklamo sa Ombudsman. Ayon kay Talavero, nagulat siya nang malaman na kasama siya sa mga inireklamo at sususpindihin dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Katwiran nitong Abril lang siya na italaga sa lugar at naabutan na lamang niya ang problema sa Boracay. Bunsod nito, pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng kontrademanda laban sa Department of Interior and Local Government o DILG. Mapile ko kaso na sa iya. Sudyuhan naman ito ng case. Si ASEC din, Yusek din siya. Critical na information, bago ka mag-release ng information, dapat may thorough research. Anong basihan mo? The case filed against him has brought damage to his name, career, family, and malaying his reputation as a person. So, kami diri sa legal, we're still studying the case, no? Samantala, nais ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na bawasan ang air pollution sa Boracay Island sa pamamagitan ng pagsisiguro na lahat ng mga sasakyan na bumabiyahe sa isla ay environmentally compliant din. Ito ang balita ni Vincent Arboledo. 3 sakit sa baga ang kasama sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino batay sa datos ng Department of Health. At numero 1 sanhi umano nito ang usok o polusyon na nanggagaling sa mga sasakyan. Ang paggamit kasi ng gasolina ay nagpo-produce at naglalabas ng sulfur oxides, nitrogen oxides, unburned hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, and particulates na masama sa kalusugan. Kaya maliban sa paglilinis ng tubig sa isla ng Boracay, nais din ng Department of Environment and Natural Resources na mabawasan ang air pollution sa isla. Bunsod nito, mahigpit na ipatutupad ng DENR ang modernization program na para sa lahat ng sasakyan dito. They must be compliant Euro 4, meaning they will have new engine, because we'd like to make Boracay a air pollution compliant. Kaugnay nito, tuloy na ang pag-phase out ng lokal na pamahalaan ng Malay sa mga gas-fed tricycles sa Boracay sa Setyembre. Ayon kay Malay LGU Executive Assistant Rowan Aguirre, taong 2016 pa nang maipanukala sa publiko ang paggamit ng e-trike bilang pamalit sa mga ito. Ang pag-phase out ng mga gas-fed tricycles at pag-shift sa e-trike ay bahagi rin ng 6-month action plan ng lokal na pamahalaan ng Malay upang ma-rehabilitate ang isla at maingatan ito hanggang sa susunod na henerasyon. Mapi-phase out siya kasi ika-cancel mo na talaga yung kanilang mga franchises. Pati yung permit niya to transport, i-revoke mo rin siya. Bagamat may agam-agam, handa namang sumunod sa batas ang mga driver at tricycle owner sa Boracay. Gusto nila batas yan Tingin nyo, sa inyo. Basta ako, tricycle ako. Maganda pa yan biyahe ng tricycle. Pero pag e-trike na biyahe,
okay rin pero may alanganin kasi. Kung okay lang man nga i-try kung dulaon ng tanan nga tricycle tapos ang kolorom dulaon man ang mga single nga motor. Kung magdulat na ang kolorom maginami ang biyahe kung i-try tanan. Binigyan din naman ng lokal na pamahalaan ng sapat na panahon ang mga tricycle owners and operators hinggil sa implementasyon nito. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Boracay. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Daraga Albay na ilipat sa ibang lugar ang mahigit 70 tindahan at souvenir shop sa Cagsawa Ruins sa Albay. Ito ang balita ni Alan Manansala. Saro ang Cagsawa Ruins sa mga pinakadakulang tourist attraction sa probinsya ng Albay. Kaya man mawod kan lokal na pamahalaan kan Daraga na mamintinar kaini ang kalinigan asin karahayan. Katakod kaini. Plano nindang halion ang mga establishmento sa palibot kaini kaibahan ang mga tindahan asin mga souvenir shops. Sigon kay Mayor Carwin Baldo, ililipat ninda ini sa mas marhay na pwesto ang nasa 70 tindahan harani igdi. Lahat naman sila sa isang lugar lang sila ilalagay. Ayusin natin yung mga para halaman, puro halaman. Yung mga kainan, lahat kainan. Yung mga nagtitinda ng mga souvenir items, doon din sila. Para ang tao pag pumunta, pero isang hilera lang yan. Uyon man igdi ang asosasyon kan mga tindahan na nasa laog kan Cagsawa Ruins. Noon pa, kondisyon na kami. Pero malungkot kami kung walang relocation. At sabi naman ni Buting Mayor ngayon, mayroon lilipatan. Inasigurar man ni Mayor Baldo na dai mawawaranin hanap buhay ang mga sararadit na mga negosyante igdi. Bago maglaog ang taong 2019, inaasahan na may bagong itsura na ang palibot kang Cagsawa na mas lalong kauugmahan kan mga turista. Alan Manansala, UNTV, Bareta Asin Pagsalbar, Albay. Naaresto na ng Philippine National Police Criminal Investigation Group o PNP-CIDG ang 3 pang sospek sa pagpatay sa paring si Richmond Nilo. Pinalaya naman ng korte kaninang umaga ang unang nadakip na sospek na si Adel Rol Milan. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Nahuli na ng Criminal Investigation and Detection Group sa Region 3 ang 3 pang suspect na pumatay sa paring si Richmond Nilo base sa text message ni CIDG Director Ruel Ubusan sa UNTV. Isa sa mga ito si Omar Malyari na nahuli ng CIDG Pro 3 sa Purok 1, Barangay Arenas, Arayat, Pampanga noong June 22 ng hapon. Subalit tumanggi itong pangalanan ang 2 iba pa. Ang 3 ay nakatakdang ipresenta sa Lunes ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde. Sa kabila nito, sinabi ni PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Benigno Durana na hindi pa tapos ang kaso ng pagpaslang kay Father Nilo. The investigation is still ongoing, no? But based on the reports of our investigators, there are encouraging developments that as soon as possible, as soon as we get all the details, we can stitch together the story. We'll be releasing that to the media very, very soon. Kinumpirma din ang tagapagsalita ng PNP na pinakawala na ng korte kaninang alas 11 ng umaga si Adel Rol Milan, ang unang suspect na hinuli ng Police Regional Office 3. But again, we need to emphasize that this case is not yet closed, and I'm sure we'll have some developments, encouraging developments. We cannot, I'm sorry to tell this, that we cannot divulge the details of these encouraging developments because it may compromise ongoing investigation. Si Milan ay pinakawalan dahil sa mistaken identity. Nakalagay din sa waiver ni Milan na pinakawalan siya ng korte matapos na matuklasan ng mga pulis na si Omar Malyari ang totoong pumatay kay Nilo at hindi siya. Matatanda ang dinampot ng mga pulis si Milan dahil ito ang itinuro ng testigong sakristan na siya umanong pumatay sa pari. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Sumailalim sa drug test ang 70 detainee sa Manila City Jail bilang bahagi ng kanilang plea bargaining sa korte at bilang kondisyon sa kanilang paglaya. Ito ang balita ni Kathy Maglalang. Sa
Sa kauna-unahang pagkakataon sa bansa ay nagsagawa ng drug dependency examination sa Maynila para sa plea bargain ng mga preso. Ayon kay Dr. Jose Juan Baranda, officer in charge ng Manila Treatment and Rehabilitation Center, inutos ng Korte Suprema noong nakaraang taon na pwedeng sumailalim sa plea bargain ang mga tulak ng droga na may kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 70 bilanggo ang sumailalim ngayong araw sa drug test upang mabigyan ng sertipikasyon na isusumite sa korte para sa plea bargain ng kanilang mga kaso. Sa ilalim ng plea bargain ay aamin sa mas mababang krimen ng akusado upang huwag nang tumagal ang paglilitis. Dahil dito, mas mababa rin ang magiging sentensya ng mga pusher kaya't mapapabilis ang paglaya. Pag wala pang 1 gramo yung shabu na huli sa'yo, kaya dapat tinitimbang kagad, Section 12 yun, paraphernalia. So from life imprisonment, which is possession, magiging 6 months to 4 years ka lang. Pag ikaw, less than 10 grams, pwede mong i-invoke ang Section 12 or paraphernalia. 6 months to 4 years. From life imprisonment to pinakamataas, 4 years. Kapag naaprubahan ang kanilang plea bargain, makakapagbagong buhay at makakabalik ang mga preso sa kanilang pamilya sa ilalim ng outpatient rehabilitation program ng pamahalang lungsod tulad ng counseling. Isa sa kanila si Cardo na nakulong sa pagtutulak ng iligal na droga. Payo niya sa mga kapwa preso, huwag nang uulit pa sa maling gawain kapag nakalaya na. Huwag na akong magpagala-gala sa gabi para hindi mauli. Huwag na rin ako magbibisyo. Layon ng eksaminasyon na ma-decongest ang piitan na may 5,800 na preso sa kabuuan kumpara sa ideal capacity nitong 1,100 lamang. Mahigit 500 preso ang target na sumailalim sa plea bargaining sa nasabing bilangguan sa mga susunod na araw. Kathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Manila. Ang balita, itinilaga ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara si Senior Deputy State Prosecutor Richard Padulyon bilang Acting Prosecutor General. Ito'y matapos pagbigyan ng kalihim ang hiling ni Makati City Prosecutor George Catalan Jr. na ma-relieve sa kanyang responsibilidad bilang tumatayong hepe ng National Prosecution Service o NPS. Sa isang pahayag, pinasalamatan naman ni Padulyon si Guevara at iginiit na titingnan ang umano'y dumaraming insidente ng pagpatay sa mga prosecutor. Umaasa rin ito na mapagpapatibay ang tiwala ng publiko sa NPS, DOJ at sa buong hudikatura. May mas malawak na interes umano ang mga nasa probinsya sa paglipat ng bansa sa federal form of government. Ito ang natuklasan ng Consultative Committee sa kanilang pag-iikot sa ilang lugar sa bansa at pagsasagawa ng konsultasyon sa publiko. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Ilang taga-Maynila ang natanong ng UNTV News and Rescue Team kung ano nga ba para sa kanila ang panukalang paglipat ng bansa sa federal form of government. At ito ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Wala pa akong idea dyan eh. Federalism, siguro federalism. Oh my God, bakit ako? Ngunit malaki umano ang kaibahan ng naging reaksyon ng mga nasa NCR kumpara sa mga kinonsulta ng komite sa probinsya ayon sa isang miyembro ng Consultative Committee. On the context of federalism, how many of them again? Not even many of us know about federalism. As we are saying, the sort of survey to us is understandable and sinasalamin nito ang pinakahuling resulta ng Social Weather Stations o SWS survey na nilahukan ng 1,200 respondents kung saan isa sa bawat 4 na Pilipino lamang umano ang may kaalaman sa federalismo. Ang resulta na inilabas noong Huwebes ay nagpapakita rin na 75% ng mga tinanong ang nagkaroon lamang ng kaalaman tungkol sa federal system of government nang isagawa ang naturang survey. Ang kaalaman ukol sa federalismo ay pinakamataas sa Mindanao na may 37%, sinundan ng Metro Manila na may 28%, Visayas na may 22% at Balance Luzon sa 20%. Sa kaparehong survey, nabanggit din na 37% ang pumabor sa paglipat sa federal system, 29% ang hindi pumabor at 34% ang wala pang pasya. Aminado naman si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na kailangan pa ng karagdagang effort ng pamahalaan upang magkaroon ng malawak na kaalaman ng publiko hinggil sa federal form of government. Apparently, the information drive is not enough. We'll need to work harder.
given that the shift to federalism is a cornerstone of the Duterte administration. Ayon kay Attorney Susan Ordinario na miyembro ng CONCOM, bukod sa tulong ng media ay kailangan ring mas maipaunawa sa pamamagitan ng regional consultations ang federalismo. Ganun pala naman Pwede pala yun. So it's like an enlightenment for all of them. And it's very encouraging for us because we now know that with a little more effort on our part to reach out to the public, I think we will be able to really convey the message. Sa susunod na linggo, pagbobotohan ng CONCOM ang pinal ng mga probisyon ng panukalang Federal Constitution na isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte bago ang kanyang State of the Nation address sa July 23. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magtutuos para manatili sa ikalawang pwesto ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Ombudsman Blockbusters at Judiciary Magis sa linggo sa second game alas 3:30 ng hapon. Kapwa may ting-4 na panalo at 1 talo ang Ombudsman at Judiciary. Sino mang magwawagi ay malaki ang pag-asa na makuhang twice-to-beat advantage sa playoffs. Para sa Ombudsman, dadaanin nila sa run-and-gun game ang Judiciary. Habang ang Judiciary naman, kakapitalin ang kanilang big man upang pigilan ang Blockbusters. Gagawin namin for defense all the way kasi medyo mabibilis yung mga guards nila doon. Kaya kailangan namin stopin yung mga medyo meron naman kaming height advantage sa kanila. Nandiyan sila Atty. Joe, Dindo Sevilla, Joey Abut, Toma Cruz, and Judge Ian Ramoso. Samantala, magbabakbakan naman ang GSIS Thunder Furies at AFP Cavaliers sa first game alas 2 ng hapon at ang Malacanang PSC Camao at DOJ Justice Boosters sa main game alas 5 ng hapon. Ayon kay Special Assistant to the President Christopher Pongo, pipilitin nilang masungkit ang ikatlong sunod na panalo. We will give our best shot in the next 2 games po para sa team. Sana mas maging maganda pa yung aming teamwork at sana po patuloy yung swerte at tsamba ko. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang Pinoy ang kinilala sa larangan ng edukasyon sa Montreal, Canada. Hinirang na valedictorian ng Vanier College ang Industrial Electronics graduate na si Christoph Fugaban. Ito ang balita ni Kim Pamintuan. Simple at humble, ganito nilarawan ng kanyang mga kapatid si Christoph Fugaban. Pero ang simpleng binata nagbigay ng karangalan sa kanyang pamilya matapos hirangin na valedictorian ng 2018 class of Industrial Electronics ng Vanier College. Bilang parents po ni Christoph, very proud po kami sa kanya. The day po ng graduation niya, hindi namin po ma-define yung saya namin, lalong-lalo na nung nag-speech siya. Nakakatanggal po ng stress at parang kapalit ng pagod sa paglalakad ng snow dito sa Canada. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan ng pamilya ni Christoph nang dumating sila sa Canada. Mga damit pang Pinas at kaunting pera lang po ang dala namin noong bagong dating kami dito sa Montreal, Canada. Wala rin po kaming mga trabaho dahil wala po kaming pambili ng gamit. Nagdampot kami ni Chris ng mga gamit na tinatapon na ng mga kapitbahay sa basurahan. Pero nagsumikap si Chris upang makatapos ng pag-aaral. Bilang isang estudyante, naging peer tutor din siya ng English, Industrial Electronics at Advanced Math sa kanyang mga classmates. Marami ang humanga sa naging achievement ng binata. Nakakatuwa dahil kapwa mo Pinoy, tapos nakaka-proud. Masaya ako dahil hindi lang sa kakilala ko si Chris, kundi dahil kasama ko siya sa MCGI at kababayan ko siya. Kahit abala sa pag-aaral, hindi naman ito pinabayaan ng paglilingkod sa may kapal. Aktibo ito sa mga gawain ng Members Church of God International o MCGI bilang miyembro ng Teatro Kristiyano.
Ayon kay Crez, sa kabila ng hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya sa pag-migrate sa Canada, laging nasa puso niya ang mga aral na natututunan mula kay Brad Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Lagi pong naaalala ko yung sinabi ni kapatid ni Eli na dapat maging masikap sa paggawa ng mabuti. Gayun din po yung sinasabi ni Kuya na dapat sincere sa paggawa, walang ibang motives kundi dapat makatulong lagi sa kapwa. Si Crestor ay correspondent rin ng UNTV sa Canada. Sa darating na semester ay ipagpapatuloy ni Crez ang kanyang pag-aaral ng kursong Electrical Engineering sa Concordia University sa Canada. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Canada. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Wait lang. Happy weekend. Hindi ko pa ikaw na happy birthday. Thank you. Salamat. Wala ko kahapon eh. Oo nga, salamat. So happy birthday. So it's your week-long birthday. Oo nga. Maraming salamat. Thankful for another week pala. Birth week, oo. Salamat sa another year, di ba? So saan kami to celebrate this weekend? Kasama ba kami? Sa family. Family thing. Oh, happy weekend ulit. Happy weekend rin sa mga kasambahay at mag-iingat sila dahil yung habagat yata. Yes. No? Si Florita. Oo, medyo malakas sa bandang Batanes at saka sa North area. Tama. Alright. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.